Okay, magandang tanghali po sa inyo lahat. I'm back for the part 2. So, ayusin ko muna to. Dilim ba, guys? Wala kasi liwanag eh. Wait lang. R-Rich! Shoutout po kay R-Rich. Salamat sa pagtatype ng heart react. So, nakapagpahinga na ako ng boses ko. Kanina nag-lecture ako ng 9:30. So, tinapos ko mga 11:30. Hello po, R-Rich. So, pwede mo kasi panoorin yung hindi pa napapanood sa YouTube. Meron kasi akong YouTube account. Mike Hello. So, papakita ko paano. So, pumunta kayo dito sa YouTube channel ko. Miriam Flores ang nakapangalan doon. Sa mga hindi pa napapanood or gusto niyo i-replay about sa live stream ko sa Mac. So, pumunta kayo sa YouTube channel ko. Miriam Flores ang pangalan. Nakaganto, kulay green. Tapos may hawak ako ng libro tsaka calculator like this. Nakaganto. So, pakita ko yung wait lang. So, shoutout po kay Mr. 30. Hello. Hoy, hello. So, pakitype-type na lang. Ito guys, papakita ko sa inyo. Topic naman sa math factoring polynomials. Hay, meron na ako R-Rich. Pumunta ka ba sa YouTube channel ko? Ito. Kita mo to, R-Rich? I-type mo to. Mary Ann. Ay, hindi pala. Kulay green na nakaupo ako doon. Miriam Flores. 28 subscribers pala. Kasi bago-bagot pa lang ako. So, ito yung makikita mo yung mga live stream ko. Guys. Yan. So, pero mo siyang panoorin yung mga live stream na dinownload ko na sa YouTube. Hindi na kasi kakayanin sa Facebook kasi ang limit doon is the 30 minutes lang. Sa TikTok, hindi rin pwede to. Nakita mo na, R-Rich. So, pwede mo panoorin sa YouTube channel ko. So, paka-search na lang. Sa mga hindi pa nanood about sa mga live stream na kanina, so pwede mo i-replay. Pwede mo pwede kayo magsawa kayo manood about sa math video. So, pwede kayo pumunta kasi di naman ito nabubura, di ba? So, ito yun guys. Ito yung mga live stream guys. Teka lang. Yan. Pumunta kayo sa live stream ko. Yan. Ito, bagong download yan, R-Rich. Nandito yung yung mga factoring polynomials R-Rich. Oh, ito yon. Saan ba yun? Teaching Algebra 1B. Meron ako dito. Teaching Algebra in 1B tsaka 1A. Kita nyo guys. Shoutout po kay Mike Yuri. Hello. Car, hello. Tama na, R-Rich ha. So, paki-like, subscribe, and follow up doon sa YouTube channel ko, Miriam Flores. Ito nakikita mo, di ba? Bago lang kasi ito, kaya 20 subscribers. Huwag niyo kasi mamalitin kasi kakumpis ako lang. Mahirap lang kasi kakompetensya sa YouTube kasi maraming kalaban. Shoutout po nag-join dyan. Okay. Yun na to. So, pag-aralin natin yung about sa, sige, Kayan, hello. Joel, hello. So, mag-yuri, nag-ayin na ako. Discard. Okay, so, i-discuss natin about sa, so, diniscuss ko na yung kanina about sa recall. Rounding decimal, reading decimal, least common multiple, at lowest form. Boss Sungit, hello. Si Boss Sungit, pangalan pala, nalupit na. Yogsball, hello. May, hello. Jekyll Saba, hello. Eliza, hello. Yelmi, hello. So, babalik ta rin ko yung camera. So, mag-start na tayo for the part 2. Babalik ta rin ko yung camera. Lang ha. Wala kasi akong mamahaling cellphone kaya ganun.
hello po. Hello din, Boss Sungit. Bakit Boss Sungit? Nagbago ka na ng pangalan. Boss Sungit, share mo na yung mga live ha. Wala mo na, guys, yung mga nagja-join dyan, wala mo na tayo mag-i-invite kasi nagle-lecture ako. So mag-uumpisa na tayo guys. Kunin ko na yung program. Uunahin natin yung lesson about doon sa addition and subtraction of decimal muna. Mamaya na yung fraction kasi pahihirapan natin sila. Charot. So, addition and subtraction of decimal numbers. Kailangan yung given will be the decimal number. Gets nyo? Ito na tayo ha. Tignan ko muna yung mga comments. Excel, hello. Lex Gaming, hello. Manood kayo sa tutorial ko. So, blur na naman. Okay. So, 42 viewers, maraming salamat. So, manood kayo doon sa tutorial ko via live streaming. Libre po ito. Walang magaganap ng bayad. Okay? Libre lang manood. Kung gusto nyo, kaya nyo. Maraming salamat po. Hindi lang po kayo pipilitin. Okay? So, alam niyo na, pag addition of decimal numbers, gets nyo yan kasi pinag-aralan niyo sa school. Pag hindi pa, i-discuss ko na yun. Okay, so umpisa na natin. Let's get it in. So, for example, nagbigay na naman si teacher. Example. So, guys, yung mga anatomy or yung mga parts of addition na diniscuss ko na po yun sa kaunang live streaming. So, alam niyo na. So, for example, 1.2 plus, mali pala. Ang pagbabasa nun, 1 2/10 plus 4/10. Hindi po siya 0.4 at hindi rin 1.2. Ang pagbabasa nun, huwag kayong maniniwala sa mga madlang paper na nagsasabi na 1.2. Mali po yun. Dapat, ang tamang pagbabasa nito, 1 2/10 plus 4/10. Ganun na pagbabasa na. Kaya sumunod lang kayo sa turo ng math teacher niya. Pag hindi, talagang papagalitan kayo na. Sa totoo lang. Ako lagi din ako sumusunod sa utos ng math teacher ko kasi gusto ko lang talagang matutunan. Okay? So pag ganito ang question, itatranslate into ganyan. For example, 1.2. Kailangan marunong kayo mag-align ng numbers. Magkakatapat ng mga numbers. Yung 1, tatapat mo 0, yung point to point. Tapos yung 4, tapat mo sa 2. Kailangan marunong kayo mag-align. Okay? Huwag kakalimutan ang plus sign. Underline. Madali lang yan! So, 1.2 plus... Ay, mali. I'm sorry. Nasanay din ako sa 1.2. Nagmamadali kasi ako. So, 1 2/10 plus 4/10 is equal to, anong sagot? Paki-comment down below. Pre, anong sagot mo sa 4? Anong 4? Hindi 4 yan. Ang tawag dyan, 4/10. Kasi, ang pagkasulat niyan, Calamars CODM, 0.4 ang pagkasulat niya. Pero pag binasa mo, 4/10 yan. 4/10. Hindi po siya 4. Sulatin ko 0.4. I'm sorry. 4/10. May THS siya. Ganun na pagbasa yan. Hindi po siya 0.4. Hindi po siya 4 lang. Dapat 4/10. Gets niya? 1.6. Sabi daw 1.6. Tama si Calamares. Pero ang pagbasa nun, 1 6/10. So, tama si Calamares. Very good to So, paki-follow up si Calamares CODM. Nako, sikat na to. So, tama si Calamares. Mabilis na naman siya sumagot. So, ang sabi nga daw,
1 and 6/10 ang sagot. So, paano explain mo nga, Calamares? Paka-explain, bakit 1 and 6 ang sagot? Paka-explain mo, Calamares, kung nanonood ka man. Paka-explain mo. Kasi hindi ako basta-basta yung sasagot ka lang is okay na, hindi po. Grade 7 pa lang ako tapos napasagot pa ako. Medyo na-joke lang kita kasi ganito yan. Bilang teacher, kasi hindi naman kasi pwede yung sasagot ka lang is uupo ka na. Kailangan may explanation yan. Para at least yung mga klase nyo, may natutunan sila. Di ba, magsasalita ka in explanation. Kasi yung pag-explain, parang nakikipagkwentuhan ka lang sa kaibigan mo. Kasi kailangan mo talaga ipaliwanag mo maigi. Okay? Grade 5 pa lang ako, nakita ko to. Okay, sige. Natakot si Calamares. So, ganito, Calamares. Ganito pag-explain yan. Hindi naman kasi pwede pag-compute ka lang is uupo ka na agad. Hindi. Kasi papagalita ka ng math teacher mo. Minsan to the point, yung math teacher, mahipit po siya magturo. Hindi siya basta-basta. Ako talaga, naranasan ko yung ganyan yung hindi ako basta-basta magsasagot ka lang, tapos uupo ako. Hindi, tatawagin talaga ako, tapos i-explain ko in English. Mas malala, in English. I-explain mo in English. Ang mas maganda, i-explain mo siya in Tagalog para yung mga katabi mo, mas maitindan talaga yung explanation mo. Yung katabi mo, at least may natutunan sila. So, ganun ang explanation, Calamares, kung nanonood ka man. So, dito tayo mag-uumpisa sa watts. Dito sa watts, sa pinakadulo. So, 2 plus 4, parang ordinary addition lang. Ang pinagkaiba nga lang, may point siya. Diba? Dapat marunong ka mag-align sa pag-write ng addition. May mga digit, kailangan marunong ka nang mag-align ang pagkakasulat niya para pantay-pantay siya tignan. Okay? Kung ano yung 10, kung ano yung ones, kung ano yung tens, yan ang tatapatin mo sa tens. Kung ano yung tumapat sa ones, ay yung tumapat sa ones. Ganun yun. Kailangan tapat lang. Kailangan magkakatapat ang pagkasulat like this. Kailangan marunong kayo mag-align. Kaya, gano'n. Kasi pag hindi kayo marunong mag-align, talagang in the future, mahirapan kayo magpagkasusulat ng digit in the number digit. Okay? So, 2 plus 4 is 6. Copy na lang yung point. Then, 1 plus 0 will be 1. So, ganun lang yun. Ganun ang explanation. Huwag ka na matakot yan, Calamares. Kailangan nyo. Baka malay mo, in the future, yung math teacher nyo is kailangan pa ng explanation. Paano ka? Tatawagin ka niya. So, need talaga ng explanation para ka lang nakikapagkwento sa kaibigan mo. Let's say, paano mo natanggal yung takip sa isang bottle ng mineral water? Paano mo natanggal yung takip? So, explain ko sa'yo. Ganun yun. Dito sa math, kailangan explanation lang. Hindi ko basta-basta compute lang. Kaya, ganun. So, ang sagot, 1 and 6/10. Kaya, ganun. So, balik muna tayo sa comment. 1/0 bawal, syempre, baba mo yung Calamares. 1/0 bawal, syempre, baba mo yung 1. Kasi di naman i-add yung 1 sa 0. So, bring down yung correct please. Okay, bakit? Ang sabi daw, 1/0 bawal. Syempre, baba mo yung 1 kasi di naman yung in-add yung 0 sa 0. Kasi, Calamares, ganito yan. In writing kasi yan, pabilihan kita. Minsan to the point, sabi mo 1.2, 1 and 2/10 plus, sabi doon ni Calamares, 0.4 down, pinaglaban yan. So, ang ginawa ni Calamares, 1 and 2/10 or 1.2 plus, imbes na 0, wala lagi na 0, 0.4 na lang daw. So, 6, bring down 1 daw. So, pwede naman yan in the future. Pwede naman. Depende naman sa given ng instruction nyo. Depende naman yun. Kasi pag 0.4 pwede. Pero yung iba, sa ibang libro, imbes na 0.4 ang nakalagay, 0.4 ang nakalagay. So, halos talaga,
magkaiba kasi ang pagkasulat, pero inaniltsan na, paras naman ang resulta. Okay. Kasi para sa akin, calamares, ang nasasanay ko dyan is 0.4 kasi parang matignan maigin ko. Kasi pag pangit naman kasi yung walang 0, kasi asan ba yung 0? Naduduling na ako. 0.4 na yung nakikita ko. So gusto ko po yung may 0.4. Nasa sa'yo yan, calamares, kung gusto mong maglagay ka ng 0.4, okay lang. Pag hindi, 0.0 na lang. Depende sa ano gusto mo. Or depende sa binibigay ng teacher na. Okay naman. Gets mo ba, calamares? Bawal daw eh. Hindi po siya over kasi addition po yan. Ang tawag dyan, bring up 1. Bring down 1. Pwede naman. Okay, pako-correct please. Ito na yung calamares, kung nanonood ka man. Pinaglaban mo yung 0.4, ayaw mo naman na 0. Pwede naman, pwede ganyan. Pero in the formal mathematics, kailangan hindi po talaga makita yung 0. Pag naglalagay ka ng decimal number, ay yung decimal point, para mas makita yung mga audience. Para sa akin, naglalagay ako ng 0 market. What if calamares na ayaw mo ng 0? Let's say point 1, 2, 3, walang 0 yan. Ang pangit tignan. In the formal mathematics, pwede naman ganyan kung nasasanay ka. Kung ayaw mo na 0, hindi kita pipilitin ha. Kung gusto mo, well, ganyan. Pero sa akin, yung formal niya will be 0.123. Pwede ganyan, pwede ganun. Okay. Ito, gusto niya 0.123 or 0.123. Pero ang basa nun, 123 thousands. Yun. Pwede naman ganyan, Kasi magkaiba sila ng sulat. Kasi ito wala siyang 0, ito meron 0. Pero pag binasa mo sa in reading decimal point, 123 thousandths para sa pagbabasa niya. In writing, magkaiba sila. Ito wala tong 0, ito meron. Pinaglaban natin sa calamares. Okay. Nasa sa iyan. Kung gusto mo. Pero in the meantime, magpa-practice ka mag-compute, yan, basta-basta yan. Tsaka take note na, tama naman yung sinabi mo. Maganda yung motivation. Magbabasa ka ng math books para may dagdag kaalaman ka. Meow, hello. Saying hello. Follow the like si Raker. Salamat din. Nakasi calamares. Ate, pwede po paturo yung 4/6 plus 5 or Chinachaliso. Calamares, tinuturo ko na yung fraction eh. Mamaya na lang, ha? Huwag ka muna mag-leave ng live ko, ha? Sandali, wait lang po. Hi po, kakatapos lang po ng math exam namin kanina. So, congrats. Sana lang makapasa ka, Rhea. Nice one. Sige po, sige. Huwag ka muna mag-out, calamares, ha? So, pag aaralin natin yung fractions, huwag ka mag-ala. Sabi mo 4/6. 4/6, ganyan yan. Plus 5/9. Ang hirap. Dissimilar fraction niya, calamares. So, ang gagawin, LCM of 6 and 9. Super duper mahirap yan. Teka lang. 6 and 9. Okay, 6 and 9 is 54. LCM of 6 and 9 will be 54. Dissimilar fraction tawag yan, calamares, kasi hindi siya makaparas ang value ng denominator. So, ang gagawin lang natin dyan, kukunin natin yung LCM, which is 6 and 9. So, ang sagot, 54. So, ito yung magsisimling version, value ng denominator natin. Yung 54, i-divide ko siya, yung value ng numerator natin. So, ganito, 54 So, 54, i-divide mo sa value ng denominator, which is 6. 54 divided by 6 is 9 times 4, 36. Plus 54 divided by 9, 6 times 5 is 30. Ganito yan. So, ang sagot, 96/54. So, i-lowest term natin. Napakahirap pag lowest term. Kalok. Teka lang. Kinachalis mo ako, calamares ha. So, 96, continuous division. Teka lang.
Pwede talaga sana 2. 2, 4, 6, 8, 4. 48. 2, 27. Medyo mahirap to. 48. Sinubukan natin yung 3. 1, 15, 16. Tama ba? Oo, tama. 9. Struggle mo. Mahirap to. Wait lang muna. 16 tsaka 9. Medyo malabo to eh. Divisible by 2. Ito na hindi pasok. Divisible na sa natin kaya lang. So, ito talaga sagot niya. So, 6. 96 over 54 divided by 3. Ay, 6. Wait lang. 6. 3. 36 over 9. Check ko sa calculator. Hindi pa ako tapos. Wait lang ha. Hindi pa ako sure. Kailangan tumama siya. 11 over 9. Wait lang. Over 9. So, ulitin natin. Hindi ako titigil pag hindi dito eh. 54 divided by 54. Ay, 54 divided by 6. 9 times 4, 36. 6. Tama naman 96 over 54. 96 over 54. 16, mali pala. Doon ako nagkamali. Okay, ganito. 96. Tuyo. Yun ang pinakamahirap dyan, yung mga similar eh. 96 ang sagot, 26 over 54 or 16 over 9. Bakit ganun ang sagot? Paki-explain din. Baka 6 ang result na to. So 6 divisible by 6. Kaya ganun. Teka lang. 96 divided by 6. O nga, 16 na. So, ito sagot. 16 over 9. Kaya lang pangit tignan eh. Pwede naman siya full number. So, 16 divided by 9. 16 divided by 9. 1. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7. Pwede or pag-translate into mixed one number, 7 and 1 over 9. Ay, mali. Mali pala. Nagkamali ako. 1 and 7 over 9. Double check natin. 9 plus 7, 16. Tama naman to. Kalamares ito yung sagot. Ito yung sagot sa 4 over 6 plus 5 over 9. Or 4 over 6 times 4 over 9. Ang dami request. Ito yung sagot. Oh. So, 16 over 9 or 1 and 7 over 9. Nice one. Sige po. Boys at the back. 96.
96 po talaga yan. Ganito. So, 54 divided by 6. 9 times 4, 36. 54 divided by 9, 6 times 5, 30. 36 plus 30, 96 over 54. Ano na nasagot yan? May nag-plus yan. Para kung makasagot sa math. SS ko para makasagot sa math. Huwag ka nang umiyak, kalamaris. Ma'am, rational equation next naman po. Sige. Search natin sa Google. Hindi ka naman pinag-aralan to, rational equation eh. Ganito, ano pa pangalan to? So, walang pangalan. So, i-follow up kita. Kung sino ka man. Walang pangalan eh. 16 over 9. O, tama. 16 over 9. Paano naman yung fraction? Ayan, tinuro ko sa'yo. Depende yan. Ito yung fraction. Pag nakakita ka nito, ano pangalan nito? Uno. Ganito, nakadepende sa binigay na sign. Ito, fraction po yan. Depende kung plus siya, divide, multiply, or minus. Ito yun. Minsan to the point, hindi lang siya fraction. May siyang naka-fraction yan. Depende. Pwede plus, pwede minus, pwede multiplication, pwede i-divide. Pag similar, mas madali lang yun kasi ipa-plus mo yung value ng numerator natin, then yung numerator natin. Ipa-plus mo yung value ng numerator natin, then over, copy na lang yung value ng denominator natin if magkakapara sila ng denominator. Okay? Pag dissimilar, depende sa sign, pwede minus, pwede plus. Pag dissimilar pinag-uusapan, so we need po talaga miss-class kayo about sa LCM. Pag multiplication, fraction, di ba? Sabi mo. So just multiply magkakapantay sila sa value ng numerator, then value din ng denominator. Just multiply. Kung may skills kayo about sa cancellation method, pwede naman siyang gamitin para hindi kayo nahihirapan kapag naglo-lowest term ka. Pag dividing fraction, yung pangalawang fraction, ibabaliktad mo, ang tawag yun, reciprocal. So, halimbawa, 1/2 divided by 3 over 2. 1/2 times 2 over 3. Kasi binaliktad yung 3 over 2, magiging 2 over 3. Tapos, multiply. Ganun lang yun. Nakatipend sa given. Uno, gets mo na? Paano po yung division na fraction? Gulo po kasi na picture ko po. Okay. First advance. Di pa ako tapos. Addition of decimal number. Ganito yan. Nagugulang ka. Manood ka. Uno ha. Uno, kung nanonood ka man, ganito. Division. Madali lang yun. Let's say, pagbibigyan kita. 3 over 4 divided by 3/2. Nakikita mo na, uno. Ang gagawin mo dyan, kopya nito. Dito ka. 3 over 4 divided by 3/2. Ang gagawin dyan, kopya niyo yung 3/4. Then, imbis na divide, multiplication na siya. Kasi ganun pa rin yung process na pag-multiply yung fraction. Walang pinagbago. Ang pinagkaiba nga lang, ibabalik ka lang ito. From 3 over 2, magiging 2/3 kasi nagkakaroon siya ng baliktaran. Ang tawag doon, reciprocal. So, from 3 over 2, magiging 2 over 3. Binaliktad na. Eto, imbis na division, multiplication na siya. Okay? Gets mo na? Kung may skills ka about sa cancellation method, kailangan marunong ka sa lowest term. Uno, ganito yan. So, kung ayaw nyo maniwala mga lowest term, pwede mo itapat mong i-multiply sa value ng numerator. So, 3 times 2, 6. Over 4 times 3, so will be 12. Ilo-lowest term mo pa. Papahirapan mo lang sarili mo. Bahala ka nung gusto mo. Or, ang sagot, so will be 6 divided by 2, 6 divided by 6, over 6 divided by 6, over 12 divided by 6 will be, ang sagot, 1 over 2. Or kaya, uno, kung ayaw mo ng ganyan, yung manual computation, mag-cancellation method ka na para mas madali. Para hindi ka nahihirapan mag-lowest term. Sobrang tagal yan, di ba? So, di ba tayo? 3 over 4. Cancellation method ang gagamitin natin. Ito, lowest term ng 2 and 4. Yung 2 magiging 1 kasi lowest term ng 2 over 4 is 1/2.
Itong mga class na yan, itapat mo i-multiply. So, 3 times 1 will be 3. Over 2 times 3 will be 6. In a words, talaga. Ayaw nga, nakalimutan ko. 1 pala, sorry. Isa pala sa 1. Sorry. So, 1 times 1, 1. Over 2 times 1. Bakit? Kasi yung 3 and 3, lowest term din yan, will be 1. Cancellation method ang ginagamit natin. Ang tawag dyan, reciprocal. Reciprocal. Ganito yan. Tuturuan kita sa 3 over 2, magiging 2/3. Ano, gets mo na? Uno. Madali lang mag-divide. Medyo nagugulan na si ate. Sino ate? 1.7. Thanks po. Okay. Walang anuman. Hi, teacher. Hi, Angie. Grabe to si Angie. Differential equation naman po. Sino ba to? Gabi ka? R. Di ko lang nabasa. Ano to? Sino to? Differential equation po. Kasi ang nagtuturo nun, ano ba pangalan to? R? LN and Junior. Ang nagtuturo kasi yun, mga engineers. Kasi yung nagtuturo ng mga engineers, ako, di naman kasi ako nag-aralan niya sa mga differential equation. Ang differential equation, napakahirap yan. So, ganito na lang. Manood ka lang na sa YouTube channel, Engineered Mart. Ganito, Engineered Mart. May natutunan kasi dun sa meron kasi yung mga video about sa differential equation. Or kaya si Engineer Science Manning, si IG Manning, may nagtuturo about sa differential equation. Or kaya kay Number Blender. So, mag-search kayo sa YouTube channel. Ako, wala pa akong ganyan. So, baka in the next time video, so, magtuturo ako ng calculus or differential equation kung makakaya ko. So, bibila ko ng libro po. Pasensya na, hindi kasi ako nagtuturo ng mga higher math eh. Sa interior and exterior, paano po? Calamares, pag interior, paloob. Pag exterior, palabas. Gets mo na? Sumakit ang utak ko, teacher. Paano po pag lowest term? Ganito yan. Divide po. What about algebra po? Paano po kunin yung lowest term in GCM? Ganito. Divide po. Ang dami nagre-request. Wow, hi po. Hi, Micaela. Percentage increase po and percentage decrease po. Ang dami nagre-request. Reciprocal. Ayan, reciprocal. O, una, nakita mo na yung lecture, ha? Binuruan na kita doon sa Hi po, ang galing mo po. Ay, maraming salamat, Micaela. Idol na kita. Maraming salamat. Thank you. Walang So, pagbubutihin ko yung pagtuturo ko. Alam mo na, Almir. Ganito, Almir. Arlim Jr. Mag-search ka sa YouTube channel. Merong mga differential equation in Tagalog. Like kay Number Blender, kay Engineer Isaias James Maling. Magaling niya magturo yun kasi higher math kasi mga engineer yan. Then, kay Engineer Mark. Thank you. Maraming salamat po, Ma'am. Bye po. Sige. Ingat ka, Calamares. Nakapagod. Ay, sarado niyan. Wala sa akin. Ay, baka nasa lalagyan. Dito. Sandali lang. Mauubusan naman ako ng oras nito. Naka-question. Saglit lang. Isa-isa tayo. Percentage increase po and percentage decrease po. Percentage increase po. Letter S. Tignan natin yung time limit. Okay, mga views. 262 views. Maraming salamat. 35 minutes na naman. Percentage increase po. Di ko rin alam yun eh. Ang alam ko lang percentage like ganito. Example, 35%. Pwede mo taasin in
65%. I'm not yet sure. Namula lang talaga. Pasensya na. Search mo na sa Google. S. Okay, paano po kunin yung lowest time in GCF? Okay, so nanonood ka man, Mikhail. Ganito, so for example, maglalowest time ka about sa 96 and 100. Sample ko sa'yo GCF Request ni Mikhail. Gusto mo pa lang. So, ganito yan. 96 over 100. So, kukunin natin yung GCF. Ang mas maganda will be continuous division. Pwede i-trip nyo yung mga indivisible rule. Bakala kayo sa buhay nyo, ano gusto nyo. Kaya alam, matagal yun. Mag-GCF ka na lang para mas madali i-technique mag-compute. So, trip nyo, mag-divide by 2 ka, or divide by 2 ka. Bakala ka na sa buhay nyo, pero matagal. So, GCF ng 96 and 100 via continuous division. Hoy, huwag kayo maingay. Nagla-live ako. Mag-mags ka dyan. Tumagingay. Ka dyan. May ka dyan. Hindi pwede. Nagla-live. Saan na guys, may nagbata dito. Kaya gano'n. Ayaw kayo maingay, Nay. Ganito. So, 96 and 100. Pwede 5. Pwede sana 5. 96, hindi rin pwede ang 5. Divisible by 5 kasi pwede divisible by 2. Pwede divisible by 2. Pwede sana 8, kaya lang 100. Pwede sana 10, kaya lang ito 96, hindi rin pwede. Baka sakaling mga 5 o 2. 2 muna. 96 divided by 2 will be 4. 48 to 50. So, trip natin to. Ready to? Trip nyo. Papag-worry mo na sarili nyo. Medyo mahirap lang yun. Kailangan matuto ka talaga mag-practice mag-compute. Wala po tayong magagawa. So, wala tayong magagawa. So, 4. Tignan natin. 96 divided by 4. So, 4. 24 over 25. Tignan natin. 24 over 25. Tignan natin, nasa calculator. So, 96 over 10. Ang GCF is 4. Tignan natin. Double check natin. Nanonood ka man? So, GCF ng 96 and 100 is 4. Pero pag nilowest term, tingin tama sa 24 over 25. Okay na tayo Mikhail, kung nagets mo, paki-screenshot mo na lang. Hindi pa ako tapos, addition of decimal number. Ang dami nang nagtatanong sa akin. Paano po yung multiplication, divide of fractions? So, mamaya na lang. Meron akong lecture niyan. Manood ka na lang. Salamat, nandito na rin ako. So, salamat din. Ano po major mo, ma'am? Hindi po kasi akong major Ano ako, dati accounting student lang ako siya. Dati accounting student lang ako. Kasi tumigil na ako sa pag-aaral ng second year. Talunin ni Ate Bobby, salamat po. Paano po yung division of decimals? Mamaya na natin anin. Nasa addition of decimal na tayo. Manood ka na ng raisins. Huwag ka munang aalis dyan. Ulap natin si raisins. Haha, calculator. So, need lang po talaga ma-check yung calculator. Mismong teacher lang may karapatan mag-calculator. Kasi siya naman nagtuturo. Division of decimal naman po. So, meron ako dito raisins. Ito, may lecture ako dito. Hindi pa ako tapos Wait lang. Raisins, wait lang. Nasa addition of decimal na tayo, guys. Raisins, ito.
meron akong lecture. Yan, mamaya. Tapos na natin yung addition of decimal number. Hindi pa ako, ang dami nagka-question sa akin. Hi po, you can teach me daw. Sige, okay lang. Teach me po how to divide. Sige, aanin na kita. So, okay na tayo. Wala na tayong question, ha? So, balik muna tayo sa addition of decimal number. Tulayin ko muna to. Ang dami nagtatanong sa akin. Maraming salamat, Lloyd. Yun na nga. Ito yung kasagutan lang talaga ng ano. Yan. Okay, balik muna tayo. So, another example. Mamaya pa nituturo raisins about dividing decimal. So, another example. Let's say 0.3 plus 123.425. Or ang ginawa sa 3 tenths plus 123 and 425 thousandths. Kaya lang, ang problema nito, hindi mo na kailangan baliktarin kasi naka-addition naman siya. Ang hindi pwede baliktarin yung subtraction. Kailangan mauna yung minuend kailangan mauna yung subtracted, then yung minuend. Kailangan yung value na subtracted will be mataas ang value. Dapat yung minuend is mababa lang. Kasi hindi po siya pwede baliktarin. Pag binaliktad nyo, ang resulta will be the negative yung sagot nyo. Interchoose na po yan ang usapan niya. Sa algebra na po yung pag-uusapan natin. In the next live stream. Okay? So, ang gagawin lang dyan, kailangan marunong kayo magpantay-pantay ng mga numbers or mga digits. Kaya ganito yan. Problema, marunong kayo magpantay. So, will be 0.3. Problema, etong 1, 2, 3, di ba yung 3, tapat mo sa 0. Kasi nasa ones yan. 4, tapat mo sa 3 yung decimal places niya. Yan ang nagkakaproblema sa mga student. Nalilito sila. Kailangan need pantay na pantay, guys. Kung ano yung nasa value ng tens decimal places, like example, 3, tapatan mo sa tens ulit, which is 4. Tapat na tapat din. Kung ano yung katapatan ng ones, yung whole number, let's say 0, tapatin din sa 3, sa ones din. Okay? So, ang gagawin lang dyan sa mga nakakalito, maglalagay ka ng 0 like this para nagbumukal lang siyang magkakapantay-pantay yung mga digit natin. Okay? Sa mga nakakalito, box natin. Pag binax nyo, para di kayo nalito or nakakahilo. Ito ang given na. Addition pa rin yan. Pwede mo balik ka rin. Bakala ka lang sa buhay ng trick mo. So, ang gagawin lang dyan, mga pagkaan. Yun lang yun. Digit per digit, diba? Digit per digit nga. So, 0 plus 5 will be 5. 0 plus 2 will be 2. 3 plus 4 is 7. 0 plus 3 will be 3. 0 plus 2 will be 2. And 0 plus 1 will be 1. Saan sagot? 123 and 725 thousandths. Okay, balik muna tayo sa comment. Wait lang po, yun din unit ko yung division of decimal. Sige, wait lang po. Raisins, nasa school ka ba? Pwede naman po. Pwede naman panawarin yan. I-rewind natin. Wait lang po. Need mo talaga. Ano na lang, 3 lecture na lang. Saglit lang. Ano na tayo eh. Decimal pa lang tayo. Patay tayo dyan. O, di ba tama ako? Easy, happy. O, sige, salamat. Tama to si Sawakti ko. Very good. So, follow up natin si Sawakti ko. Tamang-tama, very good ka. Sawa ko. Dividing. You can teach me how to divide? Okay. Ala po ako sa school, nasa bahay po ako, kakauwi ko lang. Sige, uwi ka na lang sa bahay, raisins. Patunarin kita na sa live. Naya, same. Okay. Salamat. So, ito, isang ano lang. Tatlo si raisins. So, last example is 23 and 3 tenths plus 0.34 or mas natawag 34 hundredths. Ganito pagsulat niya. So, kailangan marunong kayo magpantay. Mauna ang 23 and 3 tenths plus, nako,
mag-release rin. Dalangin yung 3, pantay mo sa 0. Yung which is the whole number. Yung 3, place value niya will be ones. Then yung place value ng 0 will be ones. Point, kailangan magkakapoint yan. So, 3. Tapat yung place value ng tens, which is 3. At ganun pa rin. Yung 3, which is the place value of tens. Then yung 4. Take note na nagkakaroon siya ng blanco dito kasi wala siyang kapartner, wala siyang kalay. So, magdadagdag ka ng 0. Dagdag lang yung 0 agad sa, like this, para mukha lang siyang pantay-pantay. Yun lang yun. Bakit ko ba binabox? Kasi baka makalimutan niya, baka nalito kayo. Kasi ito yung given, guys. Kaya ko nilalagay yung 0 like this. Kasi parang matignan nila kung gusto ko talaga pantay-pantay natin yung mga lahat ng digits. Okay? So mag-add na tayo. So, 0 plus 4 will be 4. 3 plus 3 is 6. Point. 3 plus 0 will be 3. And 2 plus 0 will be 2. So, tamang sagot. Pwede naman, huwag lang daw lalagyan ng 0 kung gusto nyo. Kasi pwede mo siyang bring out 2. Pwede naman nyo. Tama naman yung computation niya. Kung gusto nyo ilagay yung 0, gawin nyo. Para sa akin, naglalagay ko kasi akong 0 kasi para mas magandang tignan, para makikita ko kung gusto ko lang talaga may pantay-pantay mga digit. Kung wala, di talagin na lang kung gusto nyo. Pwede ngayon mag-bring down 4. Pero pag subtraction ng pinag-uusapan nyo, need lang po talaga maglagay ng 0. Kasi paano kayo pag manghihiram lang kayo, magbabore up kayo, hindi kayo nahihirapan. E pag addition, walang problema. Okay, pwede na. Bring up 4, bring up 2. So, balik muna tayo sa comments. $23.64, very good si sawa ko. Sipag pala mag-aral. May I go at po? Gabi to si Jolly CDO. Kala ko uwi na, meron pa pala. Nandyan pa ako. Walang pangalan nito. Mamay nang babatok po. Hindi po to classroom, Jolly CDO. Ganda ng pangalan na, Jolly CDO. Taas ka ng kamay. Okay guys, paalala ko lang sa inyo, baka walang basher dito. Baka iban ako ni TikTok. Okay na. So, natapos na natin yung addition of decimal number. So, sunod doon, the subtraction of decimal number. Wait lang ha. Di pa ako tapos. Hoy, 48 minutes na lang. So, yun So, yun naman nagdi-join dyan. So, maraming salamat sa panonood ha. Pasensya na kayo sa store ko. Di ka naman kayo pipilitin manood kayo ng math video. Kung gusto niyo manood, okay lang naman. Kasi nakakatulong naman for me sa mga mahihina sa math na gusto nila matuto. Paano po mag-solve ng exponential function? Bigay ka ng example and problem. Patay. Ganito na lang. ZHCO. So, i-discuss natin yung sa next live streaming. Ano to? Try ko to eh. Nakalimutan ko na yung exponential function. So, isa-search ko ZHCO. Iabangan na kita. Follow natin na si CEO. Exponential function, ganito. Ito yung graph, di ba? Pag ganyan yung exponential. Pero yung pag pinag-usapan yung function, vertical test, function siya. Pero yung sa question mo, parang hindi pa ako sigurado yung magbibigay ako ng example and problem, hindi ko pa pinag-aralan yun eh. Kasi nakalimutan ko lang. Ano to? Trigonometry. Ayan, pasensya na, ZHCO. Isa-search ko sa Google. Sa aking makakaya, so i-discuss natin yan sa trigo sa susunod na live streaming. Pasensya na, nakalimutan lang. At yung exponential, nagkakaroon lang siya ng function. And then, exponential. Sumunod tayo is subtraction of decimal number. Exponential function kasi sa trigo yun eh. Pasensya na ha. Nakalimutan ko lang kasi sobrang tagal na kasi.
Subtraction. Subtraction of decimal number, guys. Ganun pa rin, magsusubtract ka. Kaya lang, ang problema, guys, kailangan, hindi mo siya pwede baliktarin. Mauuna ang value ng subtracted, then yung smaller number will be the minuend. Then, yung mga kulang-kulang yung mga digit, kailangan dagdagan niya 0. Hindi siya pwede kulangin. So, for example, 1.2 or 1 and 2 tenths minus 4 tenths. Ito yung given na. Pag translate, parang ganito. So, 1.2 minus 0.4 or 1 and 2 tenths minus 4 tenths. Yung maingay na sa labas pagkasensya mo na. So, ang gagawin lang dyan, siyempre, isubtract mo. So, 2 minus 4 cannot be. So, manghiram na naman ng 12. Hiram na ng 0. Okay? Okay, 12 minus 4. So, will be 8. Bring down 0. Pag 0 di po pwede. Kung gusto nyo, 0.8 na lang. Or kaya, in the formal is 0.8. Or 8 tenths. So, ito ang sagot is 8 tenths. So, balik muna tayo sa comment. GF ni Noel, hello. Pasensya ka na, CHCO, kasi baka sa next trigonometric lecture, iabangan mo ko sa account ko, So, pinalo up na kita. Salamat, kasi pasensya ka na kasi ayoko lang talaga magkakamali ako. Okay. So, next example, medyo strado nito eh. Ito, 1, 2, 3, point 4, 2, 5. Or 1 minus, mamaya ko na babasahin to. Natuto yung letter pen ko eh. Okay. 123 and 425 thousands minus 250 thousands. Kailangan marunong kayo mag-alike, ladies. Dito 0 point. So, trip nyo. Pwede nyo mag-log ka ng 0. Trip nyo. Pwede naman wala. Pero yung sa pinakadulo, which is the decimal part, like this, pag nawala nito, like ito nawawala, pwede kayo magdagdag ng 2 0. Pag nakulang ka ng 0 like this, pwede magdagdag. Depende sa trip mo. Pag ito, ibabaw to. Kasi ganun, ito nawawala. Subtraction siya. So, need lang po talaga maglagay ng 2 0. Kasi magsusubtract tayo, di ba? Okay, so, pwede na tayo mag-subtract. So, 5 minus 0 will be 5. 2 minus 5 cannot be. So, hiramin natin sa 12. So, 4 naging 3. So, 12 minus 5 will be 7. 3 minus 2 will be 1.3. Bring down 1. So, ito yung sagot. So, sunod doon. So, 23 and 3 tenths minus 34 tenths. Hundredths. So, ito pag-forma niya. 23 and 3 tenths minus 0. Ito ang nagkakaproblema. Wala siyang kapartner 4 dito. So, maglalagay ako ng 0 dito like this. Para sa mga nakakalito. Then, subtract. So, 0 minus 4 cannot be. So, hiramin ko na ng 10. So, yung 3 nagiging 2. Yung 3 nagiging 12 na. So, 10 minus 4 will be 6. Then, 12 minus 3 will be 9. Yung 3 magiging 2 kasi bawas 2. So, 2, bring down 2. So, ang sagot, 22.96. Last one na to. Ito yung given. 0.21 or 21 hundredths minus 123
and 3/10. Medyo struggle nito. Ito yung pinakamahirap. So, 0.21 minus, kailangan marunong kayo mag-align. Medyo ito problema to. So, dito ang 3, dito 2, dito 1. 0, 3, yan. Okay? So, pwede na tayo mag-subtract. 1 minus 0 will be 1. 2 minus 3 cannot be. So, borrow out natin si 12. Ay, mali. Ay, baliktad datas. Parang baliktad. Ulitin ko. Mali. Ulit. Paalala ko lang sa inyo, guys. Alam ko mamunan yung ano niya. Medyo baliktad eh. Pag ganitong case yan, baliktarin nyo. Pag algebra pinag-uusapan, may nasaan pinag-uusapan. So, ito kasi pagkakataon, pag nakakita mo yung mga given, ang mauna lang kasi, yung pinakamalaking number. Ano ba yung pinakamalaki? So, ano nga ba ang pinakamalaking number? Yung 0 or yung 1, 2, 3? Siyempre, 1, 2, 3. Kasi ito muna yung mauna. Nagkamali lang ako. Minus 0.21. Lagay natin ng 0 like this. Ito hindi na kasi trip rin yun lang. So, borrow up for 10, 9, borrow for 2, 0. So, 3, bring down 2, bring down 2. Ito yung tamang sagot. Okay, so tatapos na natin yung subtraction of decimal number. Andres Cyrus, hello po. Diyan na. Okay, sunod tayo dun is, natapos na natin yung subtraction of decimal number. So, sunod dun, ang pinaka-struggle nito is multiplication of decimal number. Ito yung pinaka-mahirap. So, try natin to. Okay, multiplication of decimal number. Okay. So, itong given. 0.39 or 39 hundredths times 3. Ito, madali lang ito kasi yung pangalawang factor, whole number. Ito, isang decimal number. Kasi kaya nga decimal number. Ang mas mahirap lang dyan, decimal number to decimal number. Just multiply it. Struggle na po yan. So, ang gagawin, gayahin nyo ito. Oh. Wait. Times 3. Wala itong problema, madali lang yan. Parang normal ka lang ng multiply. Ang pinakaiba nga lang, may decimal point. Madali lang yun. So, ang gagawin lang dyan, syempre, multiply. So, 9 times 3 will be 27, carry 2. 3 times 3, 9 times 2. At plus 2 will be 11. Point. Mamaya na yung point. Parang normal multiplication lang. Mamaya ko na imubo. So, 3 times 0, 0 will be. Plus 1 will be 1. So, ang pag-usapan niyan, decimal digit. So, kung ano yung digit like this, kung nakakita ka ng decimal point, ayun yung imumove mo papunta sa kanan. So, like, 1, 2, 2 movements. Kung ano yung kung ilan ang movements, yan yung imumove mo papunta to sa kaliwa. Dalawang moves siya. So, 1, 2, then dito ka mag-umpisa, like this, 1, 2. So, from this, magiging 1 and 17 hundredths. So, ito na yung tamang sagot. Divide. So, malapit na. Divide naman po. Sige. Wait lang. Anong grade ka na po? College na po ako. Will and enjoy. Second year college pa po ako. Kaya lang, nag-stop din ako. So, BS Accountancy ang kinawa kong kurso dati. Maxine 08, hello. So, sunod dan is, ito pinaka-struggle nito eh. 12 and 43 times
Struggle. 40 and 30 hundredths. Ito pinakamahirap. So, decimal to decimal. Susulatan na natin. Bahala ka na. Okay guys, pag basic math, hindi pwede gumamit ng calculator. Bawal yon. Ang pwede lang gumamit ng calculator, yung mga calculus, mga higher math lang, kasi depende naman sa request ng teacher nyo. Okay? Sa mga basic math, bawal ang calculator. Yun lang yan. Pero yung sa accountancy, yung like yung sa kurso namin, accountancy, pwede kami gumamit ng calculator, kaya lang manual calculator ang gagamitin namin para mas mabilis. Pero pag diniscuss yung basic math, bawal po talaga yun. Bawal ang calculator. Pag basic math ang ilelesson nyo, kaya bawal ang calculator. Okay, balik muna tayo guys. Okay, times 14.30. So, para ka lang normal ka mag-multiply. So, 3 times 0 will be 0, 0. Madali lang. Sunod doon, 3 times 3 will be 9, 12, 7, 3. 12, 17, 9, 4. 3, 4. Digit for digit Okay na. Struggle this real. Wait lang, double check ko nga ito para okay na. So, bring down 0, 9, 0 plus 9, 2 plus 2, 4, 14, 17, 13, 17 ulit, 7, 1. So, teka, atat lang tayo guys. Yung ilang ang movement, yan yung mumove mo papunta sa kaliwa. Ito, dito muna tayo sa first factor. So, kung ilang ang movement, so let's say isa, dalawa. 2 moves. Ito, 2 moves ulit. So, bali, 4 na moves. Dito ka mag-umpisa. 1, 2, 3, 4. So, ito yung tama sagot. So, 1.7, I'm sorry. 177.74. So, ang sagot, 177 and 7,490 ones, tens, hundred, thousands. Tens, 100,000. Mali pala, nakadesimal. Ulitin ko. 177 and 177 and 7,490 10,000s. Yan ang tamang sagot. At yan ang tamang pagkababasa. Yan ang tamang pagbabasa ng decimal part. Okay? Napagod ako. Pa-shout out po. So, shout out po kay Dildob. May future ka, te. Sana nga may future. Ang future ko talaga na gusto ko sana mag-lawyer, kaya lang hindi ko lang tinuloy. Future ko sanang makatapos ako ng pag-aaral at need lang po na ng magandang trabaho. Sana nga magkaka-future. Pero hindi ko naman sinasabi na may darating ang Diyos yung magkaka-future ako. Okay? So, patungo muna tayo sa division of decimal number. Burahin ko muna to. Dito sa request ng nag-join chance. So, yung nag-join sa akin kanina, so, yan lang ko talaga ng division of decimals. Ito na nga, isisip. So, division of decimal number. Ito yung pinakamahirap na i-compute para sa mga students. So, example. Yan na naman tayo. So, 8 and 51 hundredths divided by 4. Kailangan i-divide mo una to. Gawin ko na nga to para ano. So, eto. Okay lang. Parang normal magtitipid. Kaya lang, problema ito.
Eto, mas maganda kapag divisor, whole number. Eto, wala naman itong problema. So, ang gagawin, siyempre magdi-divide ka. So, need talagang pantay to pantay lang. Eto. Pwede i-divide to. Pag mas mataas yung dividend, kaso mababa yung dividend, pag mas mataas ang divisor, yung dividend is mababa, mag-uurong ka ng digit dito. Okay? So, bilang daw zero like this, pagta-times ka pa, ayan. Kaya ganyan sa struggle pa talaga pag di-divide ng decimal number. So, mag-umpisa na tayo. So, a divided by 4 will be 2. Ano ba naman to? 2 times 4 will be 0. Hindi ko nasusulat ng 0. 0.5. Hindi na kailangan ito i-point. So, maglagay ka ng point like this dito. So, magkakatapat ng ilalim ng dividend natin sa long division. Para magpantay siya tignan. Okay. Saglit lang. Okay. 5 divided by 4 will be 1. Dapat yung 1, pantay mo sa 5. 1 times 4 will be 4. 1. 11 divided by 4 will be 5. Will be 2. 3. Okay, kailangan yung remainder niya will be the 0. Pag hindi, pag infinite po kasi yung mga quotient, so walang katapusan, so huwag na lang ipilit. Kasi mapapalo kayo ito. So, pwede nyo dagdagan yung 0 like this. Bring down 0. So, 30 divided by 4 will be 7. 28. Add 0 na naman ulit. So, ito na. Tapos na. Hindi po yung x ha, mali yun. Dapat 0 yan. So, ang sagot, 2 and 1,275, 10,000. Kaya pa tayo? Raisins, nasan ka na? Nandito na ako sa Yun din ako ng hirap multiplication decimal. So, diniscuss ko na yun kanina eh. Nano ko na. Ayan na, ito na yan. Ito na, nakita mo na? Di ba isabi multiplication? Ito, sinasabi ko. Dili lang yan. So, 4, 20, 32, 34. Okay lang yung digit raisins like this. Isa, dalawa. So, ilan ang move. Ganun din ang mag-move. Papunta sa kanan. Ay, sa kaliwa. 2 moves. Pag nakakita ka ng decimal point, i-move mo siya papunta doon sa kanan. Let's say 1, 2. 2 moves. Dito ka mag-umpisa. Kung ilan ang decimal point yung move mo yan, yun yung i-move mo. Dalawa yan, di ba? So, 1, 2. Yun. So, tamang sagot 34.04. Ganyan. Thank you. Salamat din. Walang races. Mag-aral na mabuti. Just practice lang. Huwag ka matakot Huwag ka lang matakot sa umpisa. Kasi, nagkakaroon lang siya ng takot eh. Baka kasi may procrastination ka, recent. Kaya, bakit ka natakot sa mga numbers ko? Iwasan mo yung pagiging procrastination para hindi ka lang mahihirapan pag nag-exam ka. Paano naman po yung dividend is 0.5? So, wait. Teka lang, wait lang ha. Dividend is 0.5. Dividend is 0.5. Sige, request kita. Ito yung sinasabi ko. Reasons, ito lang. Dividend is 0.5. Ano problema? Ito, wala. Kailangan ang target kasi, yung divisor, whole number. Pag nagkakaroon ka ng decimal point like this, 2.5, kailangan i-move mo siya. Ang target lang kasi, yung divisor, need lang po talaga, whole number. Ito wala itong problema. Ito may problema. Kasi, mamumove ka ng ganito, like this. Again, magdadagdag ka ng digit. So, from 2.5, magiging 25 na siya.
Ako, hindi understand to. Medyo mahirap lang po yung ganyan. Medyo mahirap lang to. So, naging 5 na siya. Lagyan natin 0 para hindi ka malito. 5 divided by 25 cannot be so. So, lagyan natin 0. Move mo siya. 2. Ay, sorry. 50 pala yan. Sorry. So, 0.1 ang sagot, traces. Double check natin. Ang original equation will be 2.5. Oh, ayan. Or kaya pag tinanggal ni 0, 0.5. So, tama na siya. What if yung sinabi mo, so, uwi na natin ito. Kaya na tayo, Raisens? Walang anuman po. Operation function po. Jawari, hindi ko rin alam yan. Hindi ko pa pinag-aralan. Pasensya na. 0.5 Balik mo na tayo. Tatapos na ako eh. Okay, 0.5. Ito ang problema. Yung may point ng 5, may point 4. Ito wala problema. 0 divided by 4 cannot be yan. 0. Parang yung 0, understood naman po yan. 1. Nagdadaga ng 0. Kailangan yung remainder mo is 0 pa rin yan. Pag hindi, infinite number, magra-round off ka pa sa divisor, ay sa dividend. At 0 ulit. So, yun na. So, ito, sagot. Ano yun? Very good si Kiel. Naka lang, di pa. Fraction pa lang po. Grade mo po. Second year college, Jaywari. BS Accountancy yung kinuha kong kurso dati. Salamat, Wood Issue. Oh, thank you, thank you. Try ko daw ang 10.25 divided by 16.5. China-challenge ako. So, ito yung given. Ano daw? Mangilo-ilo na ako. 16.5. Oh! Nagla-live streaming daw. Bakit? Oh, may Di ba pakalas mo yung lipstick pa? Hindi, may ginagawa ko. Kasi pupunasan mo. Oo, hindi. Saglit lang kasi pinakusok ko na. Wait lang. 16.5. At yung pangalawang question natin na request ni nag-join dyan. Struggle is real. Patay tayo dyan. Ayoko ng ganito. Guys, sa totoo lang, pag pinag-uusapin yung mga decimal number, ay iniiwasan ko. Pag decimal point ang pinag-uusapan, ayun ang pinakaayaw ko sa mga numbers. Gusto ko yung fraction, kaya pag decimal number, ayoko niya. Sumasakit lang ulo ko dyan. Ayoko niya. Sumasakit lang ulo ko dyan. So, request daw. So, ito mo muna ang dividend. Nako, problema na ito. Hundreds na naman. For 16.1, gawin na natin yung whole number yun, divisor. From this, move mo to. Ang magiging sagutan will be 165 divided by. Oh, shit. Magiging 0 na yan. Wala tayong magagawa, 102 divided by 165 cannot be yan. So, magiging 0 na yan.
Hindi, struggle pag ganyan. Kailangan memorize niyo yung mga multiplication table kasi mahalaga yan. So, kailangan memorize niyo yung mga multiples of 165. Nakakabaliw yun. Kailangan malapit sa 1,025 or hindi siya lalampas na 1,025. So, tulungan niyo ako guys. 165 times 2. 30. Malayo pa. Medyo malayo pa. Subukan natin yung 5. 32. 8. Malapit na. 6. 36. 39. 7. Baka 7. 42. 45. Oh, edi 6 na. 5. Round up to 12 to bring down to 9. 9, 10, 11, 12. 3. 9. So 35 add 0. Nakakabusip ako. Ito, 2. Yeah. Mapapag-challenge ako dito. Ano ba yan? Herian. Wala tayong katapusan to. Wala tayong magagawa. So, yan. Infinite po kasi yan, guys. Ito, request na lang niyang digjo-join. Salamat po ate. May assignment pa po ako. Ako na magpapaturo sa amin. Salamat po ate. May assignment pa po ako. Nagpaturo lang po ako sa iyo. Salamat. Sige, wala ka naman rin sa mag-aaral na mabuti. Ay STEM student po ang pinag-aaral namin, Operation Function Subject is GenMat po. Oh, sige, good luck sa pag-aaral mo STEM student mo, Jemari. Wala kasi akong Operation Function eh. Yun namin pinag-aaral niya. Ate, paano pag 1 plus 2? Shanghai elementary ka ata. 1 plus 2 is 3 ang sagot. Kunwari, itong kamay mo. 1. Dagdagan mo ng 2. 1, 2, 3. Pagets mo na? Ito, struggle. 1 plus 2, 3 nga. Ito. 1, 2, 3. Walang may paki. Hoy, bawal ang basher dito Angas na mathematician ito. Hindi naman kasi angas. Grabe ka naman. So, ito na yung sagot Bigay natin ang point nito. So, 6,212. Kaya lang, infinite siya. Good. Pag nagtanong yung teacher nyo, yung answer nyo, round out to the nearest tens or kaya round out to the nearest hundreds. Tens, hundreds. Ito. So, 0.6. Ayan. Pag pinag-uusapan nyo, round out to the nearest. Ito yung sagot. Round out to the nearest tens. Or ganito, round out to the nearest hundreds. Request, depende sa request ng teacher nyo. Yan, ito talaga. Kunwari, nag-request si teacher, yung answer niya, round out to the nearest tens or round out to the nearest hundreds. Pag infinite kasi yung sagot sa quotient natin. Ito na yun. Pwede ganyan, trick nyo, pwede 0.6, at pwede yung 0.2. Depende sa request ng teacher nyo. Ito yung tatama niya. Kung infinite yun, o walang katapusan ng sagot sa divisor natin. Okay? Quadratic equation po, topic namin na yon. Oh, kuha mo naman si NHT. I'm grade 9 po student po. Hindi ko po maintindihan kay nakinig naman. Ate, nag-ABM ka ba? Hindi po ako nag-ABM. Ano ko direct yung accounting, base accountancy yung ginawa kong kursong dati. Pero hindi po ako nag-ABM. Yeah, salamat sa Diyos na nag-diretso ako na college dati.
Nag-stop ako mga second year college pa ako lang. Business accountancy yung kinuha kong kurso. Tama po. Thank you po. Okay. Salamat, January. Mapabaliw ako sa calculator. So, salamat. Okay lang. Kaya? Kaya naman. Depende sa mood. Okay? Okay na tayo dun, ha? Ito sana yung mga example, kaya lang, nangunahan ako. Ayan. So, natapos na natin yung division of decimal number. So, titinan natin yung timer. Okay, 1 hour and 21 minutes. Maraming salamat. So, pag-iusapan natin si sumamit ka kaya sa akin. 10/40 sa summary test namin kahapon. Okay. Ganito. So, ganito yan. Mag-aaral kasi na mabuti. Practice pa more. Kasi ganun din yan. Kung minsan to the point na mababa talaga ang test ko doon sa mate. Ang mahalaga, yung magaling ka mag-explanation. May strand kayo kinuha po ba? Hindi kasi ako nag-senior high eh. After graduate ako ng high school, mga 2011, graduate ako ng high school, 2011, di pa uso yung mga senior high school. Nag-college ako mga 2018 sa San Pedro. BS Accountancy ang kinuha kong kurso. Hindi pa ako nag-senior high. Nakakaiyak score ko. Huwag kang magalaw. Huwag kang mag-doubt than NNH. Practice lang naman, wag maging tamad. Tama. Kaya pala. Thanks po. Ganito, tuturuan kita ng dan NNH. Quadratic equation, request natin. Tapos sunod din yung fraction guys. Ubus na time ko eh. Request natin yung isang... Okay, quadratic equation. Lang yan Summarize natin kasi umaubos na ako ng time. Quadratic equation. Kasi pag quadratic equation pinag-uusapan, ax squared plus bx plus c is equal to 0. Where ax squared will be the quadratic term. Bakit quadratic term? Kasi ang exponent niya will be d2. Kasi ang graph ng quadratic equation will be the parabola like this. Mamaya ko na i-drawing. Ito linear term. Kasi ang exponent niya will be d1. Kasi hindi natin nakikita. Then, ito yung constant term. Constant term. Okay. Ito yung graph ng quadratic. Ito yung parabola. Nakatipindi sa graph. Tawag dyan parabola. Depende sa discussion ng quadratic equation. Minsan kasi, quadratic equation by extracting the root, by factoring, at syempre, yung quadratic formula, kailangan. Tapos, discriminant. 4 yan. Kaya lang, gusto ko ng time, sa susunod na ng algebra, i-request kita. Quadratic formula sa ulam mo ba? Ito yung formula niya. Magsasubstitute ka lang. Ayan, completing the square. Kasama yun. Yung quadratic equation by the completing the square. Ito yung discussion about sa quadratic equation. Via sumusunod. Extracting the roots. Extract the square ata yun. Extracting the square. Extracting the root or extracting or Nakalimutan ko na Baka ganun, nakalimutan ko na. May sa change ko sa gawin. Then, yung mga completing the square. Completing the square. Kaya yung mga blanco dyan, kailangan mo siya i-complete the square. Kasi yung kung ano yung nawawala katabi, kailangan i-complete the square. Nakakapagod niya. Tapos,
Tapos, factoring, mahalagang factoring. Yun ang pinakamahirap dito. May factoring yan guys, ganito yan. If A is equal to 1, then A is greater than to 1. Yun ang pinakamahirap dito, is greater than to 1. Struggle yan. Then, yung quadratic formula. Yun ang mahalaga yung quadratic formula. Kasi isa-substitute mo lang para mahanap yung the roots natin, which is exact 1 and exact 2. Then, ang last dyan is discriminant. O, ito yung discussion yan Pinagbigyan na kita. Huwag ka nang umiyak na ni H kasi kalangan lang ng practice. Ang problema nga lang dyan, yung distraction. Bakit yung mga student, laging bumababa ang test? Kasi nagkakaroon ng takot Rational equation numpties. Hindi ko alam yung rational equation. Harmonic sequence, please. Kapag harmonic, sen, ganito. Di ba yung arithmetic? Let's say arithmetic, 2, 4, 6, and 8. Kung example lang, ang harmonic sequence natin, ito yung arithmetic sequence. AS stands for arithmetic sequence. Pag harmonic sequence na pinag-uusapan, baliktaran yan, reciprocal yan. Di ba yung 2 magiging 1 half? 4, yung 4 naging 1 4. Yung 6 magiging 1 6. Then yung 8 magiging 1 8. So, ang tawag din harmonic sequence. Harmonic sequence. HS stands for harmonic sequence. Ano lang yon? Sen. Pero yung computation, para ka lang nag-arithmetic sequence. Kukunin mo yung common difference, yung first term, as in naka-formula yan Ganun. Ang pinagkaiba nga lang, reciprocal dun sa given yan. Kaya ganun. Salamat sa pagbigay ng badger, Kian Sayer. Sa factoring ako nahihirapan, so i-request kita. Factoring. Ubus ng time ko. Factoring wait lang. Kawawa naman to si Danny HSN. Okay. Extra lecture muna tayo guys. Factoring, quadratic. Madali lang yan, Danny, no? Search ko sa Google. Saglit lang, sa matamay. Madali lang yan. Take a time. Search ko muna ito. Sige lang. Ito na, sinerch ko na. May lumalabas na. Ito na. Binigyan ko ng example. Yung pinakamadali din muna, Dani, kasi ito, kagaya ito. So, madali lang yan, So, x squared, ito example, x squared plus 6x plus 8 is equal to 0. Pag nakita mo yung equal 0, ang pinag-uusapan yan, ito given, naka-quadratic yan. Quadratic equation by factoring. May equal sign yan. Pag walang equal sign, ang pinag-uusapan, factoring trinomials yan. Pag walang equal sign. Sulatan natin, para mas naiintindihan Ay, wala na naman. Ito, wala siyang equal sign, naka-expression siya, naka-polynomial siya. So, will be factoring polynomials. Ay, factoring polynomials. Factoring trinomials. Sorry. Ito na yun. Ito yung example. Walang equal sign. Tanda mo, walang equal sign. Pag may equal sign, quadratic equation by factoring. Kasi kukunin mo yung mga value na x natin, di ba? So, balik muna tayo. Doon siya nahihirapan si Danny HSF. So, gagawin lang dyan, gawa ka ng pasin. Like this. Ito yung plus 8. Ito yung plus 6. Ito, factors of positive 8. Pag factors, multiplication yon. Pag plus 6, sum of positive 6
ang ibig sabihin ng sum, ipa-plus mo siya. So, ang gagawin, kailangan tamaan mo yung positive 8, tamaan na rin yung positive 6. Mag-isip ka ng positive. Kung ano yung factors ng 8, mag-isip ka. So, let's say, 8, 2 times 4, or 1 times 8. Kailangan tamaan mo yung positive 6. Ito, I think, ito pasok to eh. Dali. Kailangan marunong ka mag-factor. O, 2 times 4, 8. 2 plus 4, 8. Ito, pasok to. Positive. Kailangan naka-positive yan. Positive 2 or positive 4. Kung babalik ka rin mo, Dani, 4 and 2, bahala ka na sa buhay mo. May paglago mo yung baliktad mo. So, ang gagawin lang dyan, i-copy mo yung x squared. X squared plus 2x plus 4x plus 8. Okay? So, sagot dyan, parang mali. Mali pala. Para sa mga ano yung greater than 2 yata. Mali ako. Ang gagawin lang dyan, Dali, relax lang. So, ang sagot will be x plus quantity of x plus 2 times quantity of x plus 4. Yan, is equal to 0 kasi quadratic equation pinag-uusapan natin. Kaya mo yan. I-text kita. I-PM kita. Yan, paulan natin si ano. Ang gagawin lang dyan, Dali, sagawin na natin yung linear equation. So, mag-equate tayo ng linear equation. Like this. Hati dito. X plus is equal to 0. Kasi hanapin mo yung value of x natin, di ba? So, transfer ito positive 2, transfer sa kabila, magiging negative 2. So, transfer to sa kabila, magiging negative 4 ulit. So, ito yung tamang sagot. Ha? Mamaya na, huwag ka nang higa. Ha? Wala ko nga gusto. Dito ako dyan. Matatapos na ako. Yan, din ako. Mahiga. Oo. Sige. Yan. So, yan. Patay. Hindi ka na yung nanay ko. So, trip mo i-checking, Dani HHS, kung matamaan mo to. Ilang time na to? Huwag kang kabahan, kaya mo yan, magdasal ka. Kasi, huwag mo i-doubt yung sarili mo. Kaya mo yan. Magdasal ka. Para mawala yung takot mo. Baksak naman ako sa math exam. Ano ba yan? Need lang po ng practice at mag-aral ng buti. At iwasan yung distraction, kaya ganon. So, double check natin maigi. Trip nyo. Exam. Original equation to, ah. Dito muna sa first factor, yung value ng x natin. Ang tawag dyan, roots. Negative 2 plus 6. Kailangan yung kabila is 0 is 0. Tama sagot. Kung mali talaga solution mo. 4. Oops. Teka, negative 12 plus 8. Yan. And thus, left to right. Negative 8 plus 8. Question mark. 0 over 0. So, tamang sagot to. Okay, tama naman. So, try natin yung ano. Yung negative 4. Nalangan tumama siya. Negative. Positive negative will be negative. Positive times negative will be negative. 24 plus 8. 16, 17, 18, 19. Oh, may na ako sa mga subtraction. Negative 8 plus 8. Tama naman. So, sagot niya will be, yan. Kopyahin mo. Mag-aral ka. Sana ganyan ako katalinit eh. Ganun yun. Kasi nung dati, mahina ako sa math na yun. Tumali ako ng konti. Kaya lang, na-expert din ako ng math teacher ko ng second year.
Sa nidlop po talaga ng practice at ugaling magtanong sa teacher. Hindi masama magtanong. Ganito yan, Danny NH. Mag-search ka na sa YouTube, manood ka ng math tutorial in Tagalog para mas maintindihan mo. Late na ako. Grabe ka ba ako sa math? Huwag mong kabahan. So, natapos na natin yung first part. Sa susunod dun yung mga fractions. Yun na. Hindi pa ako tapos eh. Ang dami nagka-request sa akin, guys. Oh, fraction pa lang yan. Sige, salamat salamat DANNH. Ayan. Screenshot mo na lang DANNH, ah. Madali lang yun. Mag-search ka sa Google. O, quadratic equation by factoring. Search mo, may mga video doon. In Tagalog. Okay, walang naman DANNH. Mag-aral na mabuti at huwag kang kaba. Pag kinaba ka, magdasal ka. Lang yun. So, back muna ako guys kasi ubos ng oras. So, huwag kayo alis dyan. So, I will back po. Saglit lang ha. So, patungan muna tayo sa mga fundamental operation of fractions. Yun ang pinakalas na lecture natin. Salamat! Huwag kayo alis dyan.